Hello po mga kabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyo pong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayan mga kabayan ay nagbabalik po muli. At samahan nyo po, tayo po ay magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ang kampo po ni Senator De La Rosa ay dumulog po. Ito po talaga ang proseso ng batas. Kailangan po nasa tamang proseso. Katulad po ng ginawa po nila kay dating Pangulong Duterte, wala po tayong nakitang due process ang proseso ng batas. At gusto rin po nilang gawin kay Senator Bato. Dahil nga po pag nakuha nila si Senator Bato, wala na pong proseso ang batas kasi nasa dahid na siya. Kaya mainam po ang ginawa ni Senator Bato na talagang hindi siya nakuha. At ngayon po, ginagamit na po ni Senator Bato ang proseso ng batas. Dumulog po sila sa Korte Suprema, mga kababayan, sa katauhan po at pangunguna po ni Atty. Torion, ang kanya pong tumatayo na abogado. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan natin. Umaasang kampo ni Senator De La Rosa na pipigilan ng Korte Suprema ang pagpaparesto sa kanya ng ICC. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong mosyong inihayag ng kampo ni Senator De La Rosa sa Supreme Court at anong basehan nito? Jiggy, agarang proteksyon laban sa pag-aresto at pagsuko sa International Criminal Court ang hiling ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Korte Suprema. Naghain sila ng urgent manifestation with omnibus motion at hiniling din nila na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte. Ayon sa abogado ni de la Rosa na si Atty. Israelito Torion, sa lokal na korte lamang sila susunod. Kailangan daw linawin ng Korte Suprema ang limitasyon sa pakikipagtulungan ng gobyerno sa international criminal processes. Narito ang pahayag ni Atty. Torion. It is very important so that the tension would be at least stopped or at least lessened. So that while the petition is, the main petition is still being deliberated, there is a TRO that will be issued hopefully and that would stop the PNP and other government agencies. At Camille, anong tingin ng mga eksperto doon? Yan po mga kabayan. Yan po ang napakaganda. Yan po ang tamang proseso ng batas. Hindi po ginagawa ng gobyerno ngayon ay puro po bendalo. Shortcut. Hindi po ba? Instant. Gusto nila antimano. Antimano po makuha na agad. Kaya nga sabi ni Atty. Torion, susunod sila sa korte. Hindi po ba? Yung proseso, lower court. Hindi sila susunod. Lalo-lalo Senator Bato, bakit ka susunod? Hindi naman saklaw ng ating soberenya. At hindi tayo saklaw ng ibang bansa. Hindi tayo nasasakop ng banyaga. At ang ating bansa, ang ating saligang batas ang sinusunod natin sa Pilipinas. Hindi ang batas ng ICC. Kaya po napakaganda po ng ginagawa po dahil ito po talaga yung tamang proseso. Ito yung kailangan due process. May due process. Tatakbo ka ng korte dahil ikaw ipatatapong ka sa dahig. Hindi po ba? Kaya nga po tayo, nag-iintay po tayo, napakatagal na po. Kahit po mismo, kahit po ang pamilya Duterte, hanggang ngayon po ay hindi pa rin po nasasagot ang kanilang mga petisyon dito po sa due process na hinihingi po ng pamilya Duterte. Hanggang ngayon po ay hindi pa rin nilalabas ng Korte Suprema kung tama po ba ang pag-aresto ng kapwa Pilipino at mga sundalo at mga kapulisan kay dating Pangulong Duterte. At ganun din po ang gusto mangyari ni Bato. Tama ba ang proseso na ginagawa ng NBI? Kaya nga po dumudulog po sa korte, kataas-taasan ng Korte Suprema. Hindi po ba? At syempre po umaasa tayo na maglabas na po na sa lalong mabilis ng TRO ang Korte Suprema. Hindi po ba? Kailangan tayo sumunod sa batas. Hindi po ba? Mahirap po kasi ang magpapasunod sa atin yung may karga-karga na politika. Sila po'y naka-uniforme pero meron naman po silang sinusunod. Mga politiko yata ang pinagtatrabahuhan nila di umano. Hindi po ba?
Nakita nyo po yung nangyari. Tayo po yung nagpapasalamat eh. Nagpapasalamat po ako mga kababayan dahil hindi nila nakuha si Bato. Kasi kukunin mo lang si Bato, ang dala-dala mo lang, warrant of arrest ng Banyaga. Banyaga o warrant of arrest? Kukunin mo isang Pilipino, isang senador, ni hindi ka man lang nagpunta ng korte ng Pilipinas. Tapos ang umuugong pang balita, naka-ready na. Meron na namang eroplano sasakyan si Bato. At syempre, ipinagmamalaki rin po nila, lalong-lalo yung tinatawag na sheriff daw po, naging sheriff na ng ICC, ay isusunod na raw po si Go at si Albayalde. Yan naman daw po susunod kay Bato. Nakita nyo po mga kawalangyar at katarantaduhan ng taksil at hudas ng bayan di umano. Ipinagkalulo ang mga Pilipino. Ipinamimigay sa Banyaga. Hindi po ba mga taksil at hudas yan? Kung nabubuhay lang po ang ating mga bayani katulad ni Andres Bonifacio, baka pinagtataga sila, mga kababayan. Ipinapapasok mo sa iyong soberenya at sinusunod mo ang mga Banyaga. Unbelievable. Ginagawa mong tanga at bobo ang ating mga korte at ang ating mga hukom. Wala bang silbi ang ating hukom? Kung wala kayong tiwala sa batas ng Pilipinas, abay, doon na kayong manirahan. Doon na kayo mag-migrate. Lahat ng hindi naniniwala sa saligang batas at korte at batas ng Pilipinas, doon na kayo manirahan sa The Hague. Hindi po ba? Ginagawa nyo kasing tangat bobo mga Pilipino. Huwag nyo kaming gawin tangat bobo. Dahil ang issue po nito ay hindi naman talaga kay dating Pangulong Duterte. Pilit lang po nila, pinopolitika at tinatabunan ng mga kasalanan nila. Dahil mas malaki ang ginawa nilang kasalanan. Magnakaw na magnakaw, di umano, sa ating pera, sa ating buwis. At nagkamatay pa ang mga Pilipino dahil sa flood control. Hindi po ba? Ganyan po kawawalang ang mga taong ito dahil nga po, pagka ikaw ay sinungaling, ikaw ay may karga-karga pang pulburon, ano po ang mga kasunod niyan? Magnanakaw ka na. Ano pa? Magiging sakim ka na sa lahat ng bagay, lalo-lalo sa kapangyarihan. Dahil pag nawala ka sa kapangyarihan, sa kulungan din ang bagsak mo, di umano. Sa dami ng mga pinagagawa mong kawalangyaan, katarantaduhan at may pagnanakaw pa, di umano. Sa kulungan din ang bagsak ninyo pag napalitan na administrasyon, hindi kaya. Yan po mga kababayan, maraming salamat po kay Tony Torion at sana po ay tugunan po sa lalong mabilis ng Korte Suprema na maglabas na po sila ng TRO para po dito gumulong po at umusad ang tamang proseso ng batas ng Pilipinas. Susunod at susunod po ang kampo ni Senator De La Rosa sa batas ng Pilipinas. Pag nag-release po ang lower court at nagdesisyon sila na dapat na pong sumurrender si Senator Bato, ay gagawin po yan ni Senator Bato. At syempre po, dudulog pa rin sila sa Korte Suprema. Kaya po may proseso. Hindi po katulad ng ginagawa na administrasyon ngayon. Parang batas bangag. Ginagawa pong batas bangag. Bendalo, di umano. Pagka may hawak ka ng warrant of arrest, ipatatapong ka na agad sa dahid. Yan ang gusto nila. Komunista. Komunista style. Wala nang proseso-proseso. Instant na. Ganyan po kawawalang ang mga hayop na yan. Di umano. Maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po yung nagsusubscribe. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Bei Chichiyoko, Kingston ng Hong Kong. Eric Hershon ng Canada. Jake Yahut ng California, USA. Gina Ray ng Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Jem Aris ng United Arab Emirates. Jobilin Watanabe ng Japan. Ako si Pilam, Ani Jo. Chodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Gay Chena, Tatay Nick ng Toronto, Canada, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdepena and Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno ng Texas, USA,
Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, may Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Arthur Estranero ng USA, si Mika Legaspi at Frank Zamora ng California, USA. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at shoutout po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa at God bless po sa inyong lahat. God bless po sa atin lahat. Muli po, tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at malapit na po at maiksi na po ang panahon para sa kanila. At yun na po ang kanilang paghuhukom. Pagka po nawala na sila sa kapangyarihan, paghuhukom na po nila yon mga kababayan. Ingat po. Bye-bye.